Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tuwing tayo nagsisimba, tayo nag-aalay sa Diyos. Nawa ang ating mga alay ay tunay na tanggapin ng Diyos dahil galing ito sa ating puso, dahil ito'y kalakip ng ating buhay at pagpapatotoo sa Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunuri na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o pinabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa,
dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkareliyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Anak ng salita ninyo, tayong mga ninuno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong ni Jesus ang mga pariseyo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lang naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao'y tinuturing utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya ng mata sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat narito ngayon dahil tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At salamat po sa inyo, bagamat masungit ang panahon, kayo'y nagpunta pa rin dito sa Quiapo at nagsimba. At di alintana sa inyo ang hirap ng pagbibiyahe, ang sikip, ang init naman, init ngayon, kanina, umuulan, ang singaw, pero naririto pa rin kayo. Kaya salamat po sa inyong lahat. Palakpakan naman natin ang bawat isa. At sabihin nyo sa katabi nyo, pagpalaing ka sana ng Diyos. At tunay nga tayong pinagpala sapagkat sa linggo ding ito, sa ating misa ngayon, tayo ay dinalaw ng Nuestra Señora de la Salud, ang ina ng kalusugan, Our Lady of Health, Good Health. Kaya ipagdasal natin lalo na po ang mga may sakit, ang nangangailangan ng lunas at lakas. Kaya pasalubungan natin ng palakpakan ng mahal na ina, Nuestra Señora de la Salud. Alam niyo po, ito ay natatangi din sa atin. Dahil alam niyo po ba, kung meron mang birhen na talagang nakasama ng Nazareno, siya po yun. Kung meron mang birhen na inilagay sa tahanan, kasama ng pong Nazareno, siya po yun. Sapagkat bago po nilipat dito sa Quiapo ang Nazareno, siya po ay nasa Intramuros, sa simbahan ni San Nicolas Tolentino. At 200 taon muna siya doon sa Intramuros ang Nazareno. At ang kasama niyang birhen doon sa simbahan na yon ay ang Nuestra Señora de la Salud. Nagkahiwalay lang sila noong mga 1767, dinala na po dito sa Quiapo ang Nazareno. At ang birhen ng Salud ay nakaligtas nung gera. Siya lang yung nakaligtas doon sa simbahan sa Intramuros kung saan dati nakalagak ang Nazareno. Kaya mabuti na lang nilipat dito sa Quiapo ang Nazareno, kung hindi, nasira din siya noong gera. Pero ang Nuestra Señora de la Salud, nakaligtas po nung gera. Kaya siya lang bukod tangi, masasabi natin, ang birhen na talagang nakasama ng poong Nazareno. Kaya nung isang taon po ako'y nagmisa at nagpunta sa kanyang dambana doon po sa mga paring Recoletos sa Quezon City. Ang mga Recoletos pong pari ang nagdala ng Nazareno dito sa Pilipinas. Dinala din nila ang birheng ito. At doon nga sa orihinal na imahe, sabi ko, kayo po ang kasama ng poong Nazareno sa matagal na panahon. Kaya nagpapasalamat ako na pinaunlakan nila na sabi ko sana makadalaw din siya. Mag-reunion sila ng Nazareno at makapunta siya sa Quiapo. At salamat po sa mga paring Recoletos sa Kofradia ng Nuestra Señora de la Salud na siya'y nakadalaw dito. At sa unang pagkakataon po, nagkita muli sila. Sa matapos na matagal na panahon na dati magkasama sila,
Tapos nagkahiwalay sila. Ngayon, nag-reunion uli sila. Kaya natitiyak ko ay masaya ang pagkakataong ito at mabiyaya sapagkat nagkabalikan at nagkita muli sila. Kaya palakpakan uli natin ang Pong Nazareno at ang Nuestra Señora de la Salud. Welcome po muli sa tahanan ng Pong Nazareno at nawa dalhin niyo po ang aming mga panalangin, lalo na po sa mga may sakit. Kaya mapapansin niyo po, maitim din ang kulay ng Birhen katulad ng Nazareno. Meron daw po isang binatilyo na sa kasawiang palad ay napunta na sa langit. No? At tawagin natin siyang Kaloy. No? At pagpunta niya sa langit, masayang masaya siya. At di kalauna, nasalubong niya si San Pedro. Tinanong siya ni San Pedro, "O Kaloy, kamusta ka na dito sa langit?" Sabi ni Kaloy, "Ay, masayang masaya po ako dito." "O, may kailangan ka ba?" Sabi ni Kaloy, "Masaya naman po pero namimiss ko rin ho yung mga dati kong mga kasakasama. Kamusta na kaya sila ngayon? Pwede ko bang makita sila?" Sabi ni San Pedro, "Sige, papayagan kita, makita sila. Pero ikaw hindi ka nila makikita kasi baka atakihin sila sa puso pag nakita ka. No? Kasi wala ka na, nasa langit ka na." Kaya pumunta sila sa isang sulok sa langit, hinawi ni San Pedro yung ulap. Parang may ganitong screen. Paghawi ng ulap, nakita ni Kaloy yung mga kababata niya, yung mga kakilala niya, yung bayan niya. Sabi niya, "Uy." At dahil linggo yung araw na yun, yung una niyang nakita yung simbahan. Ang dami-daming taong nagsisimba. Ang daming nasa choir. Yung pari nandun sa taas. Pero may napansin si Kaloy. Halos wala siyang marinig. Pero hindi muna siya umiimik kay San Pedro. Sabi niya, "Bakit ganun? Hindi ko sila marinig." Kaunti lang yung pare nagmumuestra pero hindi niya marinig. Yung mga tao nagkakantahan pero hindi niya marinig. Nilipat niya yung channel. Nakita niya ngayon doon sa may park, sa may plaza, may mga gift giving, may ayuda. Maraming ganyan ngayon, mga paayuda, di po ba? Huwag kayong mag-alala. Pagpatakpan ng Oktubre, lalong dadami ang mga paayuda kasi lalabasan na uli sila. Yung mga hindi natin makita siguro dati, yung mga hirap na hirap tayong makatagpo, huwag kayong mag-alala. Sila nang hahabol ngayon sa atin. Kung dati-rati, hirap na hirap tayo makipag-usap sa kanila, huwag kayong mag-alala. Pupuntahan pa tayo sa mga bahay natin, kakamayan pa tayo. Pero napansin, no? Tama na yon, baka mapahamak pa ako, no? Saka na lang, pag malapit na yung halalan, no? Pero napansin ni Kaloy, yung nando sa entablado, yung nagsasalita bago magbigay ng ayuda, hindi rin niya marinig. Sabi niya, may bumubuka yung bibig, pero hindi niya marinig. Nililip read niya, di ba? Marunong po ba kayong mag-lip read? Yung wala kayong marinig, pero babasahin niyo yung sinasabi nung nagsasalita. Napansin niya yung nando sa entablado, mapaiyak-iyak pa. Habang nagsasalita, sinasabi niya, "Nandito ako para sa bayan. Handang maglingkod, iaalay ko ang buong buhay ko sa inyo, lalo na sa mga mahihirap. Handa akong magpakasakit para sa mga mahihirap." Yun, di ba? Mga ganyan yung mga speech, no? Di ba? "Kakalimutan ko ang lahat. Mahirapan na ako, wag lang kayo, mga kababayan." Pero hindi niya marinig. Sabi ni Kaloy, "Ba't ganun?" Tapos, lumipat sila. Iniba niya uli yung channel. Nakita niya, meron din sa isang parke, may prayer meeting. Yung mga tao, nagpapalakpakan, nagtataas ang kamay. May nagsasalitang parang pastor, pero hindi pa rin niya marinig. Nahiya siyang kausapin si San Pedro. Tapos,
Habang tinitingnan niya, may dumaan na prosesyon, may pasanan pa. May mga, nakita niya, may mga nagmumuestrong ganun. May mga nagpuprosesyon. Nababasa niya, sumisigaw ng biba. Pero hindi pa rin niya marinig. Kaya nagtaka ni si Kaloy nung lumapit si San Pedro. Sabi ni San Pedro, "O, kamusta Kaloy?" Alam niyo, San Pedro, wag ko kayo magagalit. Maganda po eh. High definition po yung napapanood ko. Pero may diferensya yata yung sound system nyo dito sa langit. Sana ngayon maganda na yung sound system natin. Naririnig nyo po bang malinaw, no? Pero sabi ni Kaloy, ba't dito sa langit parang sira ho yung sound system? Sabi ni San Pedro, bakit to? Kanina ko pa ho napapanood. Ang dami-daming tao. Sumisigaw na nga yung itsura nila. Pero hindi ko marinig. Napangiti si San Pedro. Sabi ni San Pedro, teka lang ha, nilipat niya yung channel. Ang nakita ni Kaloy, isang ampunan, may isang kapilya, at may isang bata na nakaharap sa estatwa ng mahal na birhen. Yung batang yun, nakatingin lang dun sa birhen. Nagulat si Kaloy kasi hindi naman bumubuka yung bibig ng bata. Pero malinaw na malinaw, malakas na malakas, narinig niya yung boses ng bata. Narinig niya, sabi nga nung bata, "Mama Mary, tulungan niyo po ako kay Papa Jesus. Sorry po, naging matigas ang ulo ko at makulit akong bata. Mama Mary, tulungan niyo po yung pamilya ko, lalo na yung kapatid kong may sakit. Mama Mary, magsasakripisyo po ako. Tanggapin niyo po ang dasal ko." Nagulat si Kaloy. Bakit tong batang to na hindi nga bumubuka ang bibig, nakatingin lang sa imahe, dinig na dinig niya yung dasal. Kaya sabi niya kay San Pedro, bakit ganun? Bakit po ito yung bata na hindi bumubuka ang bibig? Malinaw na naririnig ko. Yung kanina, halos wala kong marinig. Sabi ni San Pedro, alam mo, dito sa langit, ang naririnig lang namin, ang nakararating lang dito, ang tinatanggap lang dito, ay yung galing sa puso. Ang naririnig lang namin ay yung galing sa puso, mula sa puso. Napatanong tuloy minsan ako kaya naririnig sa langit? Yung kayang pagbabasa, pagkanta, yung mga dasal natin, yung hiyaw kaya natin, naririnig kaya yan sa langit? Kaya pala sa Salmo Responsorio, ang tanong, sino kaya ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kaya ang tatanggapin? At ang malinaw na malinaw kay Jesus Nazareno ay yung mga nag-aalay mula sa puso. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, yung mga Pariseo, galit na galit sa mga alagad ni Jesus Nazareno, bakit hindi naghuhugas ng kamay? Hindi po yan dahil para luminis lang ang kamay. Sa mga Hudyo po, yun ay bahagi ng tradisyon nila. Bago magdasal, bago kumain, bago may gagawin, may mga ritual sila, may mga panata sila na dapat sundin. Kaya nagagalit sila kay Jesus Nazareno kasi hindi sumusunod. Pero sabi ni Jesus Nazareno, aanin nyo yan kung yung ginagawa nyo naman hindi mula sa puso. Nagdadasal nga kayo, naguhugas nga kayo ng kamay, sumusunod nga kayo sa batas, pero hindi naman yang galing sa puso ninyo. Mapag-imbabaw, palabas lang, mababaw lang. Kaya mga kapatid, ito po yung ating ipagdasal. Gusto nyo bang makarating sa langit ang dasal ninyo? Gusto nyo bang makarating sa puso ng Poong Nazareno ang alay ninyo? Siguraduhin natin galing ito sa puso, hindi lang sa bibig. Hindi tayo gumagawa ng mabuti
para hangaan ng ibang tao, para magpakitang gilas lang, dahil utos lang, dahil nakasanayan lang, kung hindi ito'y taimtim na ginagawa natin. Kaya't mula sa puso. At ikalawa, kung ito daw ay talagang mula sa puso, ito ay tagos sa puso. Ano raw ibig sabihin nun? Dahil kapag tagos sa puso ang ating dasal, ang ating alay, binabago nito ang ating ugali, ang ating buhay. Hindi tayo nahihiwalay sa dinadasal natin at inaalay natin. Kaya itong linggong ito, mga kapatid, dalawang bagay ang idasal natin. Na ang ating alay sana mula sa puso at tagos sa puso. Kasi pag hindi raw tagos sa puso yan, wala lang. Hanggang dito lang sa simbahan. Hindi nga aabot sa taas yung dasal natin. Kung dito sa simbahan o saan man tayo nagdadasal, pero pagkatapos mo magdasal, ang haba-haba nga ng dinasal mo rito, ang lakas-lakas nga ng boses mo, pagdating mo naman sa labas, ang lakas din ng boses mo magmura, ang lakas din ng boses mong makipagchismisan at manira ng ibang tao, hindi po yan mula sa puso at tagos sa puso. Kung dito sa simbahan, sayang, nagsakripisyo na ho tayo ngayon, nandito tayo ngayon. Pero sana hindi paglabas ng simbahan, mandadaya tayo, makikipag-away tayo. Mamaya pag uwi mo, hindi ka sa misis mo uuwi, sa iba ka uuwi. Nagsimba ka pa. Hindi ka magsasabi ng totoo. Kung ano-anong galit ang nasa isip mo, hindi tagos sa puso ang ating dasal. At pag hindi tagos sa puso, hindi mula sa puso. At pag hindi mula sa puso, hindi makararating sa langit ang ating alay. Kaya't mga kapatid, sa misang ito, sa harap ng pong Nazareno, sana katulad ng bata, baka nga hindi mo nga kailangang ibuka yung bibig mo, pero maririnig ng Diyos. Sana malakas sa langit ngayon ang sound system ngayong oras na ito dahil malinaw na malinaw ang ating mga dinadasal. Kaya't sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami, bumabaling sa inyo, tumatawag sa inyo. Sana po naririnig ninyo ang aming mga dasal dahil ito'y mula sa puso at tagos sa puso. Patawad po kung minsan nagiging mababaw kami sa buhay. Nagiging mapag-imbabaw kami. Nagmuymistulang palabas na lang ang aming ginagawang kabutihan. Patawarin niyo po kami kapag nangyayari ito at linisin niyo po kami. Nagsisisi po kami dahil ang nais namin lamang ay tunay at dakilang alay sa inyo. Linisin niyo po ang aming puso upang ang aming ginagawa dito sa harapan ninyo at ginagawa namin saan man kami naroon ay magtugma at magkaugnay. Mahal na pong Jesus Nazareno, tanggapin niyo po ang aming dasal, alay, panata, at mabubuting gawa. Sikapin naming magmula ito sa puso at tumagos ito sa puso namin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, hilingin natin sa Ama na padalisayin ang ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanyang ating pagsamba. Ang ating tugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat sa ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao at makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsambat sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning Panginoon ang mga kapatid naming yumao na. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba nating kahilingan. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwina. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginanap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Nawa ang ating pagsisimba ay magmula sa puso at tumagos sa ating puso. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose,
ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong puso tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mula sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng paryo o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata, at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Sino ang tatanggapin sa templo ng Diyos sa langit? Anong dasal at alay ang makararating sa langit? Ito ang alay at dasal na mula sa puso, tagos sa puso. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan na tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.